Inakit na ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema ang pagsuspende ng COMELEC sa proklamasyon nila bilang nanalong party list group sa Bilang Pilipino 2025. Muling ginit ng grupo na lumang reklamo na ang pinupukol sa kanila ngayon. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mismong si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema ang naghain ng petisyon ng kanilang grupo sa Korte Suprema. Humihingi sila ng Temporary Restraining Order o TRO at ng Writ of Preliminary Mandatory Injunction laban sa COMELEC. Kasunod ito ng pagsuspindi ng poll body sa proklamasyon ng Duterte Youth bilang nanalong party list sa Bilang Pilipino 2025. Git ni Cardema, inabuso ng COMELEC ang kapangyarihan nito. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Kalahating dekada na hindi nyo na-resolve. Nag-ugat ang suspensyon sa reklamo ng Kabataan Party List laban sa Duterte Youth noong 2019. Base rito, hindi raw totoong kinatawan ng kabataan ang Duterte Youth at hindi raw nito tinugunan ang mga isyong kinakaharap ng youth sector. Hindi na raw nagulat ang COMELEC sa pagdulog ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema kasunod na desisyon nilang ipagpaliban ang proklamasyon nito kahapon. Git ng COMELEC, may jurisdiction pa rin sila sa puntong ito dahil may nakabinbin pang mga petisyon na kinakaharap ang grupo. Naakusahan na nga po bakit matagal na na-resolve yung kaso. Ngayong inire-resolve na po natin, mabiblame pa po ang COMELEC. Sana po wag. Sana naman po makihintay na lang na i-resolve namin yung case. Sa naunang pahayag ng Duterte Youth Party List, nagbanta pa silang ilalabas sa mga nalalaman nilang katiwalian daw sa komisyon at kongreso kung hindi sila ipoproklama. Pero ang COMELEC ayaw na itong patulan. Maaari yan ay bugso ng damdamin and therefore irespeto na lang po natin yan. Regardless of the pressures, regardless of the personalities, regardless of the accusations and allegations, there are only very important truths. Number 1, may pending case. Number 2, may issue, legal or factual. Number 3, ma-resolve ng komisyon. Paggilinaw ng COMELEC, ang pagsuspindi sa proklamasyon ng mga kandidato o party list ay hindi raw kumwestiyon sa pagkapanalo ng mga ito. Sadyang may sinusunod lang daw sila proseso at nangakong pipiliting maresolba ang mga nakabinbing petisyon hanggang bago mag-June 30. Sa ngayon, nananatili sa division level ang mga petisyong kinakaharap ng Duterte Youth Party List. Pangako ng poll body, re-resolbayin ang kaso sa lalong madaling panahon. Ang commitment namin, we will resolve the case or cases on or before June 30. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.